Magandang araw mga kaibigan. Ako mga kaibigan na mainit itong pag-uusapan natin. Sara Duterte, pahiya ni Real Talk ni Attorney. Senator Lacson, nilantad ang ayaw ipakita ni Marcoleta. Kinubra ng mga diskaya sa panahon ni Duterte. Matapos makahingi ng pondo ang Vice Presidente, abay mas mabilis din ang pag-impake at diretso sa biyahe para daw sa kanyang naudlot na around the world visit para daw suportahan ang panawagan na anti-corruption sa ibang bansa. Samantalang kaliwat kanan ang rally sa ating bayan, lalo na sa panawagan na panagutin ang mga korap, pero panay patutsada at sisi sa ating Pangulo na para bang ang sagot ni Sara Duterte sa kaguluhan sa ating bayan, abay bahala kayo dyan. Kaya naman bueneltahan ni Attorney. Samantala sinampal naman ng Senator Lacson itong mga maka-Duterte, lalo na ang patutsada ni Sara matapos ilabas ang kabalbalan ng mag-asawang diskaya noong panahon ng kanyang ama na si former President Duterte. Nako, abangan nyo yan. Yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, pakilike muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Sa gitna ng mga issue sa pamahalaan, nanindigan si Vice President Sara Duterte na hindi dapat hayaang iwasan ng mga kongresista ang pananagutan sa pamamagitan ng pag-alis sa bansa o pagbibitiw sa pwesto. Meron lang akong reaction sa kung ano yung ginagawa ni BBM. Hindi niya dapat hinahayaan yung mga congressman na basta na lang umalis ng bansa o basta na lang mag-resign to evade accountability doon sa mga nakita natin na pag-chop-chop ng budget natin at pagkuha ng pera ng bayan. Anong gusto mong gawin ng Pangulo natin? Damputin, Zaldico, pati si Romualdez. Bakit? May kaso na ba yung mga yon? Diba wala? Ano man ito mga kaibigan? Nag-iisip ba talaga tong Vice Presidente natin? O ipagpalagay mo na lang, nung panahon mo na ikaw yung nag-resign dyan sa DepEd, may nagawa bang Pangulo na pigilan ka? Sige nga. O mas lalo na to, nung ikaw may kaso sa DOJ tapos may issue ka pa ng impeachment, may nagawa bang Pangulo? Nung ikaw ay naglakwatsa at patuloy ang around the world mo? Ibang klase talaga mga kaibigan, no? Yan kasing ginagawa nila, nang gagaslight. Tapos panay reklamo, panay sisi, na ang dahilan ng lahat ng itong kabalbalan, mga korupsyon, ay kay Pangulong Marcos. Aba matindi ka rin no? Giit ng pangalawang Pangulo, nananatili ang kawalan ng direksyon sa pamahalaan. Magulo siya kasi unang-una, walang vision, walang Kapal direksyon, walang plano. Yung nakikita mo, puro sila politika at sila lang din ang nagplano kung anong gagawin nila sa 2026 budget because this is all about, number one, the presidential elections of 2028 and the budget of 2026. Hindi kaya ikaw yung namumulitika, Sara Duterte? Di ba ikaw yung may gusto maging next president? O, di ba? Tapos lagi mo nalang ikinokonek ang lahat sa 2028 elections. Lagi mong idinidikit, di ba, nirarason yung politika, pinupolitika. Lahat na lang di ba? Pag binato ka ng korupsyon, yung mga issue patungkol sa'yo, sinasabi mo, pinupolitika ka. Tapos, pag may nangyayari naman na ginagawa ang Pangulo at ang gobyerno para labanan ng mga korupsyon, ang pananaw mo, kaplastikan. Politika lang yan. Tapos, idinidikit mo pa yung pondo ngayon, papuntang 2028. Anong connect nun? Inaayos na nga, di ba? Siguro naman nakikita mo yung ginagawa nila Senator Soto, Senator Lacson, nila Senator Hontiveros, di ba? At yung mga iba pa dyan sa Kongreso na ayusin yung pondo ngayon para hindi na maulit yung nangyari nung panahon nila Escudero, nila Zaldico, di ba? At nila Romualdez. Tsaka bakit ba pinagdidiskitahan mo yung pondo ngayon? Samantalang ikaw yung bilis-bilis mong umuwi para humingi, di ba? O tapos ano nangyari pagkahingi mo? Nasa ibang bansa na naman si BP Sara pero gate niya para ito sa bayan. Di ba mga kaibigan? Kaya pala. Kaya siguro hindi mo napapansin yung mga ginagawa ng gobyerno patungkol sa paglaban sa korupsyon. Kasi nga wala ka na naman. Ang bilis mo talaga no? Pagkahingi mo ng pondo, impake, diretso agad. Sabi niya, yes, tuloy na naman ang biyahe. Di ba?
Anong sabi mo? Nandiyan ka dahil bayan muna. Kapal ng mukha. Bayan muna. Baka biyahe muna. Japan ang destinasyon niya ngayon para makipagkita sa Filipino community sa Tokyo at Nagoya at dumalo sa kilos protesta doon kaugnay sa corruption sa Pilipinas. Walang ya talaga mga kaibigan, no? Nandito yung problema. Kaliwat kanan yung rally dito. Bakit hindi ka dito sumama? 'Di ba? At manawagan regarding dyan sa paglaban natin ng korupsyon. Ba't nandiyan ka? O, ano ginagawa mo dyan? Tapos sasabihin mo, bayan muna. Biyahe muna, sabihin mo. At saka, yan lang ba talaga yung gusto mong gawin dyan? Suportahan yung mga kababayan natin? At manawagan regarding nga dito sa paglaban sa korupsyon? Baka naman may iba pa. Tignan nga natin. Bukod sa pangalampag, patuloy din ang panawagan nila sa pagpapalaya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun naman pala mga kaibigan. Ginagamit yung issue ng korupsyon para pauwiin si Digong. Yan naman talaga yung totoong pakay mo dyan eh. Huling-huli ka na. Ay nako talaga Tapos sasabihin mo, bayan muna. Naku, baka pauwiin mo muna. Di ba? Ay nako, kaya tamang-tama lang eh. Yung sinasabi dito mga kaibigan ng WR numero. Itong mga DDS, sinasamantala yung corruption issue para linisin ng mga Duterte. Which is true naman mga kaibigan, di ba? Kitang-kita yan. Ay nako talaga sa araw. Na nasa ICC Detention Facility sa The Hague, Netherlands dahil sa kasong crimes against humanity kaugnay ng kanyang madugong war on drugs. Noong mga nakaraang buwan, bumisita rin ang busy sa Filipino community sa Australia, Kuwait, Qatar, Malaysia at France. Bago magtungong Japan, nilinaw ni BP Sara na ang Pray for the Philippines event sa Davao sa linggo, September 21 ay magkahalong dasal at talumpati kaugnay sa politika. Nandito yung laban. Ginagawa mo dyan. Tapos lakas mo magsabi, bayan muna. Biyahe muna kamo. Kaya naman mga kaibigan, sa lahat ng pinagsasabi ni Sara Duterte, dito nga kay Pangulong Marcos, patungkol nga dito sa mga kabalbalan di umano ni Zaldico at ni Romualdez, na bakit daw pinapayagan na makaalis, dapat daw dakpin na daw yan, pakalad ka rin pauwi dito, abay hetong matinding birada at buwelta ni Attorney Claire Castro. Bakit daw hinayaan ni Pangulong Marcos na makaalis iyan si Zaldico? Diba? Abogado naman to. Totoo. Abogado to. Bakit mo ibibintang kay Pangulong Marcos yung pagbiyahe ni Zaldico? Ewan ko dyan. Una, may kaso ba? Attorney ka, alam mo yan dapat. Problema, baka hindi ka nag-practice, kaya baka nakakalimutan mo. Diba? Nakapasa, pero baka hindi nakapag-practice, kahit may law firm, nakalimutan niya yung batas. Sino ba nagbibigay ng travel authority sa mga mababatas? Si Pangulo ba? Nakalimutan ni VP Sara. Na abogado siya. Nakalimutan niya na may separation of powers. Mga ka-clear, hindi mo pwedeng basta pigilan ang isang tao na umalis ng bansa, diba? Kung walang whole departure order. Yan nga yung sinasabi natin mga kaibigan, di ba? May reklamo noon sa kanya sa DOJ. Meron pa siyang impeachment case at patuloy yung trial noon. Pero hindi nga ginagalaw ni Scudero na kaibigan nito, ni Sara Duterte. May nagawa bang Pangulo? Nung ikaw gusto mong umalis, lumabas ng bansa at maglakwatsa, may nagawa bang Pangulo? Wala. Pero ang meron ka, patuloy yung sahod mo galing sa taong bayan. Kaya mahiya-hiya naman ng konti, no? Ay, nako talaga. Kasi we have this freedom of movement. Kaya tanong natin to, di ba abogado to? Bakit ganun? Diba? Ibig mo sabihin, sinabi lang yung lifestyle na meron jet, hulihin na. Si Pastor Kibuloy nga Yan. Ang daming pinakita sa sakyan, may chopper pa, ginagamit nyo pa No, para sila may ginawa para maaresto agad si Pastor Kibuloy. May kaso pa yun sa Amerika, mga kaklir. Ito, kung magsalita, di ba abogado to? Minsan kung mag-isip, walang sense. Naku. Bakit kaya hindi mo na lang kaya muna pauwiin si Harry Roque kasi yun, fugitive. Si Zaldico, hindi pa.
Diba? Iniipon pa lang yung dokumento, ebidensya para masampahan ng kaso kung meron man. Yan. O ngayon, since hindi siya fugitive, ito dapat alam niya, lawyer siya. Since hindi pa siya fugitive, walang reason para makancel ang passport niyan. Diba? Sige, turuan mo, attorney. Wala pang dahilan para masabing nagbabiolate sila ng immigration law sa Amerika. Diba? Kaya itong si Teves nahuli kasi fugitive. Tama. Diba? Ba't hindi mo i-advise? Legal yun. Umuwi ka na, Roque, kasi fugitive ka na, harapin mo yung kaso mo. Ito, si Saldico, natin pinagtatanggol to, legal lang tayo, wala pang case. Wala pang whole departure order. Totoo naman. Diba? Kung gusto mo, diba, BP Sara, kung marami ka ng dokumento, go ahead. As a taxpayer, file a case. Dapat Hindi puro ganun. bibig. Hindi puro dakdak. Itinuturo mo si Saldico. Makipag-coordinate ka sa ICI. Give all the documents, the facts, your testimony mo, so that the case can be filed against Saldico. ASAP. Ano magagawa ng paninira mo sa Pangulo, pero wala kang ginagawang aksyon para sampahan ng kaso si Saldico sa kasi Martin Romualdez? Walang magagawa yung dakdak. Sabi mo nga sa isang statement mo, hindi dapat puro salita, dapat may aksyon. And tanong, yung salita mo, ay yung salita ng tatay mo, 3 to 6 months, salita yun, pangako. Pero walang aksyon. Totoo naman. Kaya wag magbalinis, wag mag-pretend, wag maging mapagpanggap, Nakaw. at wag magmagaling as if Totoo. marami kayong nagawa, as if malinis kayo, as if tutol kayo sa korupsyon. When in fact, ikaw mismo may issue about corruption. Diba? Ghost students, ghost food packs, Nako. di makita yung ibang mga milk. Yung iba, panis. Nasaan yung materials, ghost school materials na pinapirma nyo lang. Pero hindi natanggap ng mga estudyante. Diba? Hindi pwedeng magmalinis kung ang records hindi malinis. Diba? Ay, sabi ko nga sa inyo, mga ka-clear, may bagong karir to eh. Ano? Magaling magpatawa. Kahit hindi komedyante. Nakakataka kasi to, lawyer. Kaya ang tanong dito, lawyer ba talaga to? Ba't nagkakaganito to? Nakakahiya, no? Grabe, sunog na sunog dito si Sara Duterte, oh. No? Ang tindi ng mga banat dito ni Attorney Claire, eh. Oh, totoo naman, abogado ka ba talaga? Ba't ganyan ka mag-isip, di ba? Kahit man lang sana common sense, eh wala ka. Paggamit na lang ng critical thinking, lalong wala ka. Oh. Tapos, hindi lang pala si Sara Diskaya, yung may mga ghost project. Oh. Meron ding mga aswang project itong si Sara Duterte nung panahon niya sa DepEd. Kaya naman mga kaibigan, eto siguro yung dahilan kung bakit ayaw ipakita ni Marcoleta yung mga koneksyon ng mag-asawang Diskaya sa panahon ni Duterte. Di ba nga, ang sabi ni attorney ng mga Diskaya, yun lang yung inutos 2022 hanggang 2025. Pero yung 2016 hanggang 2022 na panahon ni Duterte, wala. Diba? Naalala ninyo yun? Eto mga kaibigan, yung mga sigurong ayaw talaga ni Marcoleta, binunyag at nilantad mga kaibigan ni Senator Lacson. Mula 2016 hanggang ngayon, no? Nakamagkano na kayong kontrata? Buong infra, wag na yung flood control lang. Lahat, basta yung kontrata nyo sa DPWH, nakamagkano na kayo? Kaya ko lang pong sagutin yung kay Yung lahat ng firms, mag-asawa kayo eh. Nag-divest na po kami, Your Honor, doon sa ibang mga company. Pag-divest before. Palusot ka Basta pa. from 2016 to 20, gusto mo sabihin ko kung magkano? 207.25 billion over a period of 10 years from 2016 to 2025. Ganyang kalaki ang inyong kontrata. Oh. Kaya wag ka ay nako. Mahirap talaga kayo kausap pare-pareho. Your Honor,
Ano po, yung iba po kasi po doon is na terminate po, yung iba po hindi po natuloy dahil may right of way problem. Yeah, nevertheless, ang tanong ko nga, magkano yung na-award sa inyong contract? Di ba 207 billion mahigit? Mga completed ito eh. Completed projects. Completed mga kaibigan na doon sa papeles, sa dokumento. Pero sa actual, karamihan dyan, ghost project. Kaya naman naging bilyonaryo itong dalawang to eh, ng mag-asawang to eh. At pinagmalaki pa kung saan ang galing, DPWH. Dapat sinabi mo rin na nagsimula kami nung panahon ni Duterte. O, di ba? Dapat ganun. Sa DPWH lang ito. Okay, I'll tell you 2016, medyo mahina pa. 2017, umispike kayo. 2018, ganun pa rin. 2019, kasi binito ni President Duterte yung 95 billion, bumaba kayo. 2019, tumaas na naman kayo. Ayun, no? 2020, 2021, COVID, mataas pa rin. Yung nga pala, DPWH, wala na, no? Yung gusto ko malaman yung policy nung lockdown, tuloy-tuloy yung ligaya. Lockdown na eh, nagtatrabaho pa kayo eh. Ayan, 2 years, 2020, 2021, kasagsagan ng COVID yan eh. Isipin nyo yung mga kaibigan, no? Halos lahat ng mga kababayan natin nung panahon na yan, di ba? Nung pandemic, naghihirap. Etong mag-asawang to mga kaibigan, ang saya-saya nila. Tuloy ang ligaya. Kaya, ang tanong, yan ba yung gusto mong gawin na witness? Marcoleta? Nakamagkano pa kayo dyan? 18.5, 15.8. Hindi. 2022, 31 billion. Nako. 2023, 31, 35. Puro completed ito eh. Completed projects. Mr. Chairman, you don't even need the confirmation that is born out of records of DPWH. DPWH. Official hindi ko ito ginawa. Thank you. Tapos puro I invoke my right against self-incrimination. And you're applying to be a state witness, di ba? Ano kayang pakiramdam ni Marcoleta dyan, no? Nung panahon na yan, nung ipinakita ni Senator Lacson yan. Eh yan pa naman yung sinasabi nung attorney nila Diskaya, di ba? Na inutos na ang ipakita lang at sabihin sa pagdinig nung panahon ni Marcoleta yung 2022 onwards. At huwag banggitin yung 2016. Eh syempre dahil sa kadaldalan naman ni Bato, tinanong niya noon, di ba mga kaibigan, kay Sara Diskaya kung kailan sila tumanggap ng mga flood control projects. Hindi ata na-brief ng maayos, di ba? Ayun, sinabi yung totoo, 2016. Tapos paulit-ulit pa itong si Bato. Talaga ba? Opo, 2016. Huling-huli talaga Siguro kamot ulo na lang si dito si Marcoleta Kaya naman mga kaibigan, itong mga nangyayaring rally ngayon, dapat maging magmatsyag po din tayo. Sabi nga ng Pangulong Marcos, suportado niyan para ipakita yung talagang nararamdaman ng ating mga kababayan. Kailangan nating magalit sa mga korap na to. Pero mag-ingat sa mga galawan ng mga DDS na sinasamantala yung corruption issue. At kung talagang sumusuporta ka, BP Sara, sa panawagan na panagutin ang mga korap, huwag kayong sumabay. Oo, tapos may mga banner kayo na Duterte bring back home. Huwag ganun. Tapos may pa BBM resign kayo. Huwag ganun. Kung gusto nyong sumabay, manawagan tayo na panagutin yung mga korupsyon. Anumang kulay mo. Diba? Maka BBM ka man, maka Pinklawan, Dilawan, Duterte. Diba? Kahit anong kulay. Basta magkaisa tayo, manawagan na panagutin itong mga korap. Pero kung nakikisabay lang kayo at sinasamantala nyo yung corruption issue para linisin yung mga issue ng mga Duterte, tapos gusto mong palayasin si Pangulong Marcos, tapos ikaw yung next president, sa tingin mo papayag ang taong bayan sa mga plano ninyo? Hindi. Hindi. Kaya mga kababayan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan i-like at i-share ang mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.